Magandang bagong taon sana sa ating lahat sa 2026. May nakabinbin po na mga kuro-kuro sa ating lipunan na until now it has not been resolved by this administration. For instance, the gaps doon po sa pagkamatay ni Yusek Cabral na siya po ay allegedly umalis ng 2:49 in the afternoon, but some dashboard submitted ay nakuhanan siya ng 3:20. So, ang distance po ng Aeon Hotel to that area where she supposedly fell down ay 45 minutes driving na hindi po mabilis. Ang evaluation ay parang imposible na nakaalis ka agad ng 2:49 sa hotel kasi pababa pa lang sila. So more or less, halimbawa kung 5 to 10 minutes bago nakapaandar, imposibleng nandoon na sila ng 3:20 ng hapon. Diba? So, ang evaluation ay baka may ibang tao na nandoon na nakaupo sa ganong oras. It is always suspect kasi kahit ang tsinelas, ang mga tao mismo ay nag-i-scrutinize na from the video cam sa Aeon Hotel, nakaputi ng Crooks na sapatos si Cabral at ang naiwan allegedly na sandal ay pink. May mga gaps din po sa height because if you remember, one missing bride had been gone who looks like her 4 days before nangyari yung supposedly matay ni Cabral. And in the evaluation, ang height ay mukhang magkaiba doon sa cadaver. Ang differing statements ng asawa at ni John Vic Remulla ay nakapagbibigay din ng duda sa ating mga kapwa Pilipino. Example na sinabi ng asawa na walang tama ang mukha at konti lang ang sira doon sa kanyang katawan. And then, ang forensic po, bakit hindi yan ang magsalita? Bakit si John Vic Remulla? And he would make an evaluation that indeed it was Cabral. Bakit hindi po ang evaluating agency ang nagbibigay ng final na result doon sa nangyari? At bakit ang DNA ay hindi pinakuhanan at ang fingerprint ay hindi din ipinakita yung original na fingerprint at saka doon sa actual na nakuhanan doon sa pinangyarihan. So, these are basic gaps na makikita natin na may mga irregularity sa kuro-kuro ng mga tao. Moving forward kay Congressman Leviste, nakakalungkot naman na Congressman Leviste had raised this issue long before she died. At bakit hindi kinontest noon ni Secretary Dizon na forcibly taken yung
mga data na yon kay Yusek Cabral. And how come hindi lang si Congressman Liviste ang may mga document na ganon? Ibig sabihin, just for instance, si newscaster na hindi ko na lang pangangalanan na nagsabi, meron din siya nung tinanong niya si Congressman Liviste kung ang nanay niya ay may insertion, ay sinabi niya, meron din akong dokumento na ang nanay mo may 1 billion na insertion. So, paano na ang mga document na to ay nag-spread out na sa media personalities kung totoong ito ay ginawa-gawa lang ni Liviste, di ba? And if and when, common sense po, ito ay panindigan nila ni Dizon dahil nagbago na siya ng kaniyang stand dito na hindi naman siya dating ganyan ng time ni President Duterte, ay paano po ang alliances na nabuo na sana kanila si Senator Legarda na nanay ito ni Congressman Liviste. Apparently, if you have seen the latest bicameral meeting and budget hearing, makita mo yung stance ni Legarda ay hindi na yan pumapanig sa administrasyon. These are bits and pieces na pag hindi ito na-address ay talagang bulusok na, hindi lang -3 ang rating ng presidente. And ilan ng media personalities na mga loyalists ay nag-aalisan na kahit may mga malalaking bayad sa kanila dahil hindi na masikmura ang mga pinaggagawa. Because if you are a normal person at talagang may konsensya ka pa, hindi mo makakayanan yung mga nangyayari na until now ini-expect man lang natin na mabigyan ng hearing si Martin Romualdez. Kasi nandoon man siya, hindi lang sa statements ng Diskaya at ni Gudesa, meron din siya doon sa mga amount na nakita ni Liviste sa kaniyang dokumento. So, if and when magfi-February na ulit 2026 at brush off lang ni President Marcos ang -3 niya na rating. So is this normal for a person who is living and pulsating na manhid ka na sa nangyayari sa lipunan na kahit ang kapatid mo ay nagsabi na ikaw ay drug addict at ang tubig na audio ni Dean Chase ay umaalingas-ngas sa buong sanlibutan. And one day soon, nagsara na po, di ba ang sabi ko, December 25, mag-uumpisa po ang falling down dahil naisara na ang pinto na binuksan ng December 2024 at ang sabi ng aking pananalaksik, pag inisara na ang pinto na yon, ang lagim ay unti-unting mawawala. We ask that everything will unfold na maganda po ang ating 2026 sa Year of the Horse. Ang ating fire
ay marami po sa 2026.